Network Entertainment. Ikaw nag-OT ka? Yes, when I was in advertising, nag-overtime ako palagi. Pero without pay sa'yo. Meron kaming allowance. Tsaka since ang nangyayari, when we do overtime work, pwede kami pumasok ng late kinabukasan. So offset yun, di ba? Yun yung Ganon. offsetting. Tapos bibigyan kami ng allowance, pang yung transpo pa uwi, tapos papakainin kami ng food. Okay. Magdadala ng pagkain yung mga boss namin, ganon. Yun. Ako, I've experienced that as well, yung pag-OT without pay. Pero yun nga, may offset. Pero hindi naman ginagamit yun eh. Although, doon ako nag-work sa tita ko. Kay Tita Bay. Sa Sa Barbaras. Yes. So, mga events yun, di ba? So, meron kang regular office hours and then, usually, pag gabi, may mga events and then OT yun. Ako, when I was like 21, that was okay with me. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ngayon ang aking co-host, si Zar de los Reyes. Hello! CRSP. Happy New Year, Zar. Happy New Year, Stanley! Kumusta naman ang Christmas break? Dahil back to reality na ang mga main characters na mga trentahin. Trentahin talaga. Hindi na tayo trentahin. Trentahin ako eh. Ikaw. Mga delusions mo. Mga delusions. Sige na. Ang tawag sa AI dyan, hallucinations. Ay nako. Sige na. Kumusta ang Christmas break? Medyo nakapagpahinga ka ba? Hindi. Wala akong break, di ba? Wala naman talaga akong break. At saka, nung Pasko at saka New Year, doon ako nag-OT. Nag-OT talaga ako And then, pero nag-celebrate naman ako ng Christmas Eve and New Year's Eve sa Novotel. Okay. So, masaya yung nanay ko. Nag-conga line ulit sila. Ganun. Sumayaw ba siya? Nag-congo line sila? Hindi exact. Yung mga pamangkin ko nag-conga line. Pero yung nanay ko, sa upuan lang sumayaw. Okay. Diba? Sa mga immortal dyan, wala, balik trabaho na tayo, no? Yeah. Like and subscribe to the Underpaid Podcast on all social media platforms. Facebook, Instagram, TikTok. Tapos sa Suplado Motors, nasa YouTube tayo. Instagram, TikTok, Facebook. Yes. Instagram. Yan, kumpleto tayo niyan. And of course, our social media accounts. Ako, Stanley Chi on all social media platforms. Hanapin nyo na lang. And Zara de los Reyes 1 on LinkedIn. Okay. So, bago natin simulan ng episode, gusto kong batiin yung mga nagko-comment sa Spotify natin. Please subscribe to Spotify din Tsaka sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Etong sila Hans Jeric Macapagal. Ano sabi ni Hans? Nagko-comment sila dun sa mga ibang episodes natin. Si Mark James. Si Sean Desder, sabi niya. Sino pa ba? Manny De La Cruz. Jomar Estuesta. Yan. Tsaka si Dan Med. Hindi ko alam kung mga tunay na pangalan nila ito. Ano yan? Saan yan? Doon sa Spotify. Sa Spotify. Ano yung mga sinabi nila? Iba-iba. Kanyari, tulad ni Ethan, sabi niya, relate much. May na-encounter ako na ganyan na mayabang sa sweldo. Kapag tinatanong ako, sagot ko lang, syempre, mas malaki sa'yo. Huwag kang papakabog. At yun sa mga nagko-compare ng sweldo. Oo. Tapos, may mga nagko-comment dun sa guesting ni Sir Wilson Lee Flores. Oo. Sabi niya, lagi na lang si Stan ang magaling, sabi ni Eds sa mata ni Kuya. Kung ako si Kuya, kay Stan ko ibebenta ang Kamuning Bakery. Sino yan? Si Eds nagsabi? Si Eds. Si Tita Maggie, nagko-comment din. At sila Makan Danyes. Nag-comment siya kasi nagkaroon ng time na nagkamali sa intro. Yung intro ng guesting ni hindi ko alam kung kay Tio Bray, no? Nahalo yung intro ng episode ni Rainbow Scoop. Napalitan na yun Oo. So, Thank you maraming for salamat. giving feedback. Salamat sa mga nag-comment, positive or negative.
Marami kaming natututunan from you guys and nakakatulong sa amin din to improve ourselves kahit sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. May Oo. mga nagko-comment din. So maraming salamat sa inyo. Sabi nila, si Yongko tsaka si Zach, nice collaboration and episode. Yun. Ayun, thank you for the comments. So, ayan, ang pag-uusapan natin, Zar, kasi meron tayong journaling workshop sa start of the year. And we're Yes. planning to do this every start of the year. Starting 2026, meron tayong journaling workshop, goal setting, Oo. para matulungan din yung mga listeners natin kung anong balak nilang gawin sa career. And sa January 24, Saturday, 10 p.m., we'll be having a live recording. Yeah, watch the live Oo. recording. They can watch, right? They can watch the live recording. May mga sponsors tayo na Oo. magbibigay ng loot bags. Yes. Kasi it's a journaling workshop, so magbibigay tayo ng journals na libre. Yeah. Sa mga attendees, meron tayong sa banana chips, meron tayong piso planner from Chinkitan. Yes. Meron tayong raffle. Mga charms. Yes, mga charms Yung from Johnson Chua. Johnson Chua. Yung mga mahilig sa feng shui dyan. Oo. Doon sa Phoenix Dragon sa Oo. Lucky And kahit Chinatown. hindi ka mahilig sa feng shui, I mean, it's a nice thing to have. Sa bananas, gonna be bring banana chips. Si Travelli. Travelli. And Travelli Urban Sky Travel. yes, Sky diba? Travel. Meron We'll be silang- raffling off yung mga bags. Oo. And then meron tayong from TT Racing. Yeah, meron din Paparaffle tayong tayo TT ng Racing. items. Omni, nagpadala. Mm. Rechargeable lamps. Tapos si Code, the collectible store, will be raffling off yung mga Star Wars na na blind box. Oo. Yun. So, maganda So yun. maraming prizes. So the number of participants is very limited. So talagang malaki yung chance nyo makakuha ng prize. Also, everyone has a loot bag. Oo. We'll be posting it online. Nandoon yung Google Docs. Mag-fill up lang kayo ng form kasi hanggang 50 lang ang kaya natin i-accommodate. Yeah. And our speakers for that event will be Mirza Season of Summit Yes. Publishing. Siya po ang executive editor na tuturuan tayo paano mag-goal setting. Aha. And to help us design our journals will also be one of the speakers, Nels Yumul Yes. of We Will Doodle. Tuturuan niya tayo paano ba i-design yung mga journal natin. And of course, we'll talk about manifesting your career goals this 2026 by Marky. Ayun. So kompleto. Si Marky Mendoza, guested sa Underpaid. He talked about manifesting. Mapapakinggan nyo siya ng live. Okay? Lahat sila mapapakinggan nyo ng live. And then, mag-share din kami. Of course, si Zar, talagang mahilig mag-journal ito. Yeah, meron nga akong Hobonichi. Ayan. Yun. So, pag-uusapan natin yan. And then, syempre, yung mga Q&A, interaction with the listeners. Masaya kasi maraming raffle na items. And we have a lot of sponsors for that event. January 24, Saturday, 10 a.m. will be the live recording. The event itself will be 2 p.m. Pero I suggest 1 p.m. pumunta na kayo dito. Yeah, so come and hang out with us. Ayun. Diba? Yun yung journaling workshop na gagawin natin. So hang out with a purpose to. Goal setting, planning session, kung Oo. gusto nyo ng mga free career coaching Oh, from and Zar, yeah, pwede if you rin. have questions about career, yun, yun. hang out with us. And makakausap nyo rin yung mga speakers natin ng live. Kaya True. sana dumating kayo na maaga. At saka priority, syempre, yung mga underpaid listeners, diba? So, if you want to get the form, just let us know. Pwede naman kayo mag-message dun sa social media channels namin. We'll be uploading the posters sa Instagram, sa Facebook, in my personal pages. Si Zara will also upload it online. So, yung links nandun lang, mag-sign up kayo para makapasok. Okay? Alright. We have a letter sender dahil 2026, new year, new job, ganyan. Pero may mga immortal na nagre-reklamo.
tungkol sa kanilang trabaho ngayon. Babasahin ko itong sulat na binigay sa akin. No? Dear Stanley and Team Underpaid, ako po ay OT Queen kasi lagi akong last woman standing sa office. Kahit tapos na ang shift, quick lang daw, sabi ni boss. Tapos aabot ng 2 oras. Minsan, weekend pa. Urgent kuno. Ang masakit, wala kaming OT pay. Kasi team player daw kami at output-based daw. Kapag hindi kami sumasagot sa GC, parang kasalanan namin. Pag sumagot kami kaagad, kasalanan pa rin namin kasi bakit online pa kami? Or bakit online pa ako? Nalilito na ako. Empleyado ba ako? O alipin? Gusto ko na sanang mag-set ng boundaries pero takot akong matawag na hindi dedicated. Paano ko ba sasabihin ng maayos na hindi ako robot at hindi ako utusan? From OT Queen. OT Queen talaga, no? Ayun ang tawag niya sa sarili niya. Ikaw nag-OT ka? Yes, when I was in advertising, nag-overtime ako palagi. Pero without pay sa'yo. Meron kaming allowance. Tsaka since ang nangyayari, when we do overtime work, pwede kami pumasok ng late kinabukasan. So offset yun, di ba? Yun yung Ganon. offsetting. Tapos bibigyan kami ng allowance, pang yung transpo pa uwi, tapos papakainin kami ng food. Okay. Magdadala ng pagkain yung mga boss namin, ganon. Yun. Ako, I've experienced that as well, yung pag-OT without pay. Pero yun nga, may offset. Pero hindi naman ginagamit yun eh. Although, doon ako nag-work sa tita ko. Kay Tita Bay. Sa ano? Sa Barbaras. Yes. So, mga events yun, di ba? So, meron kang regular office hours and then, usually, pag gabi, may mga events and then OT yun. Ako, when I was like 21, that was okay with me. OT without pay, wala naman kasi akong anak nun, very single. So, at saka events yun. So, ang ginagawa ko, parang nagpa-party-party ako. Pero syempre sa CCP to, so mga national artist events, yung mga may Paano mga... ba mag-party mga taga-CCP? Ha? Paano ba mag-party mga taga-CCP? Madaming pagkain, usually. At saka ano lang, very laid back lang. Parang more on social. Hindi naman siya exactly party. Paano mag-party Hindi mga social disco. sa ano? Hindi naman siya disco. Parang cocktails. Usually cocktails. Pa-wine-wine kayo, tapos kwentuhan, mga chismisan, cocktails, ganun mga lang. cocktails talaga. Kasi yung mga events nila, mga artists. So, usually may mga, kunwari, nilo-launch na show. 'Di ba? So, cocktails. At saka ang menu nila palagi, cocktails. Wala silang pagkain. Yung mga kanin, gano'n. Wala Walang masyado. Wala. Puro finger food. Oh, ganun. finger food. Yung mga yung mga yung mga spring rolls, Thai spring rolls, gano'n. Lumpia Shanghai lang yun eh. Thai spring Uy, rolls. Thai spring rolls, ano pa. Nakalimutan ko na yung menu eh. Pero, ayun, mostly mga finger foods. Oh. So, anong papayo mo kay OT Queen? So, depende. Doon sa pag-OT, also isipin mo, what's in it for you? 'Di ba? What's in it for you talaga? Kasi some people, they do OT because, alam mo yon, gusto nila magkaroon ng, relationship, like good working relationship with their boss, or probably gusto nila ma-promote in the future. Diba? May mga ganyung reasons kung bakit ka nag-OT. Pero, para sa ibang tao, syempre, mas kailangan nila yung pera. Like ako, nag-OT ako ngayon. I don't think mag-OT ako without pay. Kasi Czar right now is different from the Czar 20 years ago. 20 years ago, hindi lang 20. 24 years ago, okay lang na mag-OT without pay. Pero ngayon na may binubuhay ako, na nag-aaral sa Lasal, hindi pwede. Kailangan yung hours ko na ma-maximize, productive and paid. 'Di ba? Okay. Yun ang sa akin na. And then, if sa tingin niya, wala naman siya nakukuha doon, then, you can tell your boss naman na,
meron kang ibang mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Paano mo sasabihin? Kung ako, Oo. How do you say it in a nice way na hindi ma-offend si boss? depende sa relationship ko doon sa boss ko Kasi, kunwari ako, Pinoy ito, di ba? Oo. Pinoy. Hindi naman, kasi kunwari ako, kung ang relationship ko sa kanya, close kami, Oo. I can mention it casually. Na parang may palambing. Di ba pag Paano yung Pilipino, palambing na yun? Na casually na may kasi palambing? sasabihin mo na kunwari, okay, ganito na lang. Mm. Example, kunwari, yung boss ko dati, si Isay. Si Isay, VP yan ano yung Sa bank. malaking Anyway. kumpanya. Yan, si Isay, for example, I'll just tell her, boss, hindi mo na ako mag-OT ngayon, At bakit? Bakit ka hindi mag-OT? Aba, hindi ganyan si Isay. Ay, hindi. Kunyari, ganito si Isay. Ba't di ka mag-OT? Iba nga yung relationship niya namin, hindi siya ganyan. Anyway, bakit hindi ako mag-OT? Kasi may kumuha ako ng part-time work dun sa mother ko. That's sa mom ko. Doon sa family business namin. So, kailangan ko asikasuhin, boss, yung family business. My God, you're not that dedicated. Hindi naman po, boss. Boss, hindi naman. Oh. Boss, hindi naman. Syempre, I take my job seriously. I'm very committed to my job. Pero during my off hours, I'm planning to spend more time sa family business namin. Mm-hmm. So, pasensya na, boss, Pero sa totoo lang, gusto ko talaga mag-OT. Pwede bang sabihin na, boss, kasi may iba akong aasikasuhin, wala tayong OT pay Didiretsuhin mo. Didiretsuhin ko? Kung talagang gusto ko magkaroon ng OT pay. Pero alam mo, minsan sa ibang companies, hindi mo naman malalaman mo naman kung hindi sila parang flexible sa OT pay. Diba? Oo. Alam mo na dapat yun. Para humirit ng OT pay, well, you can. Kapag sa tingin mo may budget pa. Pero kung feeling mo wala talaga, 'di ba? Hindi naman talaga sila nagbabayad. Is it Huwag ka na magtanong. Is it better kung si HR ang kakausapin? Ako I won't. Being in HR. Talaga? Hindi, being in well, I'm in recruiting, pero I've been with HR people din. Probably me, personally, I won't. I'll try to deal it with my boss. With si boss na kagad? With Wala the nang boss. tulay-tulay? Oo, Okay. wala na. Sige. I'll try to I'll manage to talk to my boss. Hindi ko napapadaanin sa iba. Okay. Kasi that can be complicated 'Di ba? Ikaw, nagawa mo na ba 'yon? Alin yung kakausapin Yung yung boss? dumaan sa HR? Wala kaming HR Hindi, when you work in a smaller company, minsan yung boss, yung may-ari, yung asawa niya, yun yung parang HR mo, which is, okay, accountant, yun yung parang HR. Yun yung sa smaller company. So, parang ganun din, na dumirekto ka na rin sa boss mo. Pero ito OT Queen, boundaries are professionalism. Gusto mo lang maglaan ng panahon para sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi ka tamad, okay? You set boundaries, okay lang, walang problema. At saka, para sa mga immortal na nakikinig ngayon, unpaid OT is not dedication. Ang tawag dyan, exploitation. Di ba? Mm-hmm. So, kung kayo ay nakakaranas ng unpaid OT, well, kausapin niyo yung boss, or since mabait naman, naniniwala ako na mabait ang mga HR. Pwede nyo kausapin. HR, baka naman. Kausapin si boss, di ba? I don't know with other companies, pero yung iba, pag mas mataas ang posisyon mo, mas malaki ang sweldo, minsan wala nang OT pay. Mm-hmm. Depende sa kumpanyang pinapasukan ninyo. Okay? Pero pag kayo nararamdaman nyo na exploit na kayo ng kumpanya, wag naman kayo masyadong magpaalipin. Okay? Okay, maging dedicated at maging loyal, wag lang kayo magpapauto. Yan ang papayo ko.
sa mga immortal na nakikinig ngayon or nanonood sa Underpaid Podcast. O, diba? At saka kung if you ask yourself, what's in it for me? And then, ang inisip mo, ina-analyze mo, in-evaluate mo, ang sagot sa huli is wala. Red flag na yun. Red flag yun eto, pinapayo natin na hindi pwede yung unpaid OT. If you're a fresh graduate, first time, second time, o tapos first job mo, okay lang, may matututunan ka naman. Pero kung palagi ka na nag-overtime, tapos unpaid, red flag na talaga. Huwag kayong tumagal sa kumpanyang nang-exploit ng empleyado. Tama. Yun. So guys, kung may mga questions kayo, may mga gusto kayong tanong sa amin, may mga gusto kayong suggest, pwede kayong mag-email sa amin or mag-message sa personal social media accounts namin. O kaya si Zar, nasa LinkedIn. Yeah. Diba? Instagram, Facebook. Actually, may mga nag-message naman. May mga nagtatanong. Yung iba, because of the teasers na nilalabas natin online, yung nagko-comment sila about the doctors na pag nalilate sa clinic. Yeah. Kapag yung multitask sa office, di ba? Marami nagme-message sa amin. Hindi lang namin nababasa lahat on air, pero nababasa naman namin lahat yan. Okay? Thank Maraming you. salamat sa mga immortal at sana itong 2026, wag na tayong magpapaabuso or magpapaalipin. Alam ko lahat tayo alipin ng salapi. Di ba? Oo. Pero paano pag yung OT? Wala namang Naku, pag kasamang walang OT pay salapi. talaga, ang tawag dyan OTY eh. Okay? Subscribe to the Underpaid Podcast and please join our workshop this January 24. Inuulit ko lang, magkita-kita tayo. It's like our meet and greet with a purpose. At least matututo kayo ng goal setting, planning session for the year, for your True. career. And magkakasama tayo, may paraffle pa. Yun. Gusto mo ba mag-top 5 tayo na reasons kung bakit hindi nagbabayad ng OT ang mga kumpanya? Ako, meron ako mga dahilan kung bakit. Oh, bakit? Hindi nagbabayad ng OT ang mga kumpanya. Bakit? 5, 4, 3, 2, 1 tayo. Oh, sige. Number 5, tinitipid kayo ng kumpanya. Yun ang number 5. Yeah, budget. Budget. Number 4, they're taking advantage kasi nagpapauto kayo eh. Di ba kung di kayo nagreklamo, edi isipin ng boss, okay naman pala mag-OT to eh. They're taking advantage dahil baguhan ka, wala ka experience, di ba? Red flag yun. Number 3, kulang kayo sa manpower. Walang masyadong maraming trabaho, tapos dalawa lang kayo sa opisina na nasa department na yun ha. So, kasama na rin yung budget doon, di ba? Pero dalawa lang kayo, kulang kayo sa tao. Number 2, hindi ka kasi nag-request na, mag-OT ako pero sana may OT pay. Pag nanghingi kayo, malay nyo ibigay. Di ba? And number 1, baka naman kasi nung nag-apply ka, hindi nyo pinag-usapan na dapat pag nag-OT, either may allowance, may bayad kayo, di ba? Hindi mo chinek ng maigi yung kumpanya. Hindi ka nagtanong-tanong. Yun. So, yan yung top 5 reasons. Galing. Na kung bakit wala kayong OT pay. Unless, yung isang number na extra, gusto kasi nila matulfo. Huwag na tayo umabot doon. Ayun. So, there you have it, guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. At we look forward to seeing you this January 24. See you. And future episodes natin, mag-suggest kayo ng topics na gusto nyong pag-usapan. We'll be inviting more guests this 2026 na mga bigatin. Talagang maraming matututunan sa podcast na to. Yes. Ayan. So there you have it. Very For excited. Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.